Pag naka 1 million views to, meron akong isang puppy ng Kangal. Oo, siyempre. Isang magandang araw, mga boss amo. Siya si Armon, ang borbol ni Boss Joel. Galit na galit siya ngayon. Oh, Dahil ba naman, ngayong araw ko kukunin ang kanyang anak. oh. Pero bago yan, dadalhin ko muna kayo sa buong araw ng aking pagbisita sa pinakamalaking asuhan sa norte, ang Doberman Kennel sa Bulacan. Kung may kapitbahay ito at sobrang dami ng aso, 200 dogs ang pinag-uusapan natin dito at maingay ang kanyang kennel, sigurado tayo si Boss Joel lagi nasa barangay. Pero, yun ay kabaliktaran kasi sobrang tahimik ng kanyang kennel. Para may so, pagka-documentary diretso tayo. feels, ay naglakad ako papasok ng kennel. Yeah, mabigat ang gate nila. Kunwari din Nandito na na yung hindi mag-asawa. pa ako na-welcome ng Mr. Dati and nag-welcome Mrs. lang sa akin lalaki Valderrama. sa may asawa. Boss, Boss. Sa muli pagkikita. sa muling pagkikita. Anak mo? Ang misis ko. Hello. Boss Joel, pakilala mo ang iyong misis. Nakikilala ko nga po yung pinakamagandang kong asawa, si Berna. May mas mataas pa ba doon? Wala na eh. Para sa akin kasi pinaka. Ano eh. Pinakamaganda. Totoo ba, ma'am, na ang dog lover ay sweet lover? Maya-maya nyo malalaman ang sagot. Sa ngayon ay Kami muna ni boss at mamaya na lang tayo sa interview. hindi pa ganun kainit dahil maaga pa. Kapansin-pansin ang linis ng lugar at kasalu-saludo ang sipag ng mga dog keepers. Kumikinang ang stainless sa sobrang linis. Ilan to lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali, 8 sila. Nandun pa isa sa may whelping. Oo, 8 sila. Nakakaya naman tong ginagawa nung ano. I mean, bilib ako kasi, Oo. bro, kailan ka huling nagpunas nito? So makintab ba? So ito talagang pinupunas. Okay na, pinupunasan. Dito ka nagpapakawala. Oo, dyan papakawala eh. Dog keepers check, talagang maasahan. Oo, maasahan talaga. Pero kung minsan, meron bang tinatamad, merong nag-relieve, meron din ganun. Meron din, lalo na pagka may sakit minsan, yun, hinahayaan ko nilang sila na magpahinga muna. Ilang taon na sa'yo yung pinakamatagal? Pinakamatagal na sa akin, may 4 years, may 5 years. Ang Doberman since 2020 pa halos yan, boss. 2020, so 6 years. 6 years. So meron kang, after 1 year, na sa'yo na. After 1 year na after 1 year Doberman, meron na. Oo. Sino dito? Nasa natutulog pa eh. Kasi panggabi siya sa whelping. Oh, sa sobrang sipag niya, ngayon lang siya natulog. Nasa whelping, panggabi ang schedule niya. Since 6 years ng Doberman, meron ka na bang mga senior dog? Marami na boss. Nandito lang. Nandiyan. Pakita natin yung... Okay, sige. Kung gusto Yung mo daw pinakamatanda. malaman ang karakter ng isang breeder, ang isa sa mga kaparaanan ay hanapin mo sa kanya ang pinakamatanda niyang aso. Lakas pa. Malakas pa yan. Elmo. Elmo. Ano pangalan na nga nito? Si Merle to, di ba? Si Chris Merle. Chris Merle. Chris Merle, kaway ka sa camera. So ito, Boss Joel, ilang taon na siya? 7 years na po yan. Binili mo siya 1-year-old, gano'n? Medyo malaki na po nung nakuha ko siya. Ano to, local? Ano po, Euro-American. Island born? Para tatay niya import. Ito, stud mo pa to. Ginagamit mo pa. Ginagamit pa rin kasi malakas pa siya eh. Okay pa naman. Para nakakapag-exercise din. Pwedeng hawakan? Hindi siya mangagat? Hindi po natin na medyo may ugali. May ugali. Oh, okay. Pero wala pa siyang wala pa siyang puti sa Wala mukha. pang gano. Mabait nga, Base Elmo. sa aking karanasan, kapag ang aso ay Ayan, tumatanda Elmo. na, sila ay Elmo. bumabait na din. 6 na taon na ang mabait Doberman pala Kennel. Kaya naman, ang Napahawak eh. inaasahan ko So ito, si ay ano, si Elmo na Scarlett. ang Ilang pinakamatanda. taon na siya? Mali pala 9 years ang old na aking yan. akala. Yan, makikita mo yung di ba? Mukha niya. Tina, Scarlett. Oo. Diba? Binili mo siya adult na, 4 years Papi. old. Pero wala pang Doberman Kennel noon. Wala pa noon. Alaga ko talaga siya. Ah, Mga unang okay. Belgian, mga classic. Ano to, in-ear-crop? Hindi, dahil nga sa katandaan na parang pumutok na yung niya, yung nerve niya sa tenga. Yung hematoma? Oo, yung gano'n, yun. Oo, nagkaganon siya. Nagkagano na siya. Pero ano pa, energetic pa siya. Pero malakas pa rin yan. Ano to, nababangas to? Hindi naman po. Ikaw, nambabangas ka?
Depende. Mas nakakatakot ka yata eh. Ikaw dapat ang ang nakaposas Ganda ng katawan In fairness kahit matatanda na. Oo, siyempre. Oo, Alaga pa rin, di ba? Alaga pa Hindi rin. pa rin pinababayaan yan. Kung ano pa rin yung pag-aalaga sa mga bata, ganun pa rin dapat. Ito ng pinakamatanda, 9 Yung years old. pinakamatanda. Tapos brinid mo lang siya ng hanggang ilang taon siya. 5 years. Nung 5 years old siya. After nun, wala na, Oo. hindi na. Kasi mula nung nagano yung tenga niya, Oo. in-stop ko na parang ano na ako sa kanya. Sabi ko, Naghematoma na siya. Naghematoma na siya. Pag matanda na ang aso, tingnan niyo yung kanyang Nakita mo, no? nguso, Mm. puti. Tapos hanggang dito, puti. Ayan. Sign yan ng aging. Aging. Yung iba kasi, Boss Joel, kaya ako naman pinipoint out to, kasi yung ibang breeders, pag ang aso tumanda na, let's say 6 years old, ang ginagawa nung iba, ina-out. Marami na sir nag-ano sa akin yan, boss. Marami nag-offer sa'yo. Marami nag-offer sa akin na baka pwedeng dito na lang daw alagaan yung kanilang matatandang ano, sabi ko sa sarili ko naman. Na pag anuhan mo ng matagal tapos serbisyo na pag napamahal siya, bakit ibibigay mo na lang ng basta-basta, di ba? Kasi ako hindi ganoon hindi ko kayang iwanan yung mga aso ko hanggang mamatayan, sa akin lang yan. Kahit gastusan ko pa yan. So after 5 years old, ano na yan, kumbaga retired na siya, kain, tulog, laro na lang Oo, gagawin pag ganun na niya. lang talaga. Ito, anong activity niya? Activity yan, ano pa rin, pinapakulan pa rin namin siya sa ano. Sa- Pakulaan namin. dun sa Oo, likod? sa likod. Exercise daily, gano'n. Ikaw, anong activity mo? Oo, sa whelping siya kanina. Sa Naka-assign sa whelping. whelping. Siya supervisor ko sa whelping. Ilang tuta bang meron tayo ngayon? Sa Dover, marami po tayong Oo. Dover. Mga ilan? Hindi mo bilang sa dami Sobrang dami. Sa nun, sobrang dami, hindi niya mabilang. 20 plus. 20 plus. Okay. Sige, okay, thanks Chris Merl. Mahigit sa 20 tuta ng Doberman ang meron ngayon sa Joverman. Joverman ang pangalan ng kennel ni Boss Joel dahil ito ang kombinasyon ng pangalan nila mag-asawa, Joel at Verna, at ang paboritong breed ni Boss Joel na Doberman. Joel, Verna, Doberman, Joverman. Nice, no? Mga ilang babae nang na-stud yan? Naka, hindi ko na mabilang, boss. Meaning, hindi mo na mabilang mga more than 100? Oo, more than 100 na. Tingnan natin. Kapag Doberman ang breed, na-associate na ito sa pangalang Joverman. So talaga marami pa ring Doberman enthusiast? Marami. Yan yung mga pure European na Doberman. More than 100 na yan. Customer ko dito yan Yan, mabait yan, boss. Mabait yan, nandalapa lang. Nakuha ni Boss Joel ang kiliti ng mga Doberman enthusiasts sa Pilipinas. Hindi na lang si Elmo at Igor ang mga ganador. Kasama na din ang anak ni Igor na si Oblak at ang bagong import na galing sa Russia na si Uzrik. Si Uzrik, sa murang edad, ay nakaapat na stud agad. Kailan dumating sa Pilipinas? Dumating yan nung 3 months old. Pwede hawakan? Oo, pwede. Magano pa lang to? 1 year old? 1 year pa lang yan. Hindi pa sumasabog ang katawan no? Hindi pa. Meron na daw nagpapa-stud sa'yo, ha? Nakailan na to? Ang nagpa-stand sa kanya, medyo maapat na. Magkano stud fee? 35. So apat, di ano na yun. 140. Iba talaga ang boss natin, no? Ang simple-simple, pero tinanong ko kanina, si Igor, ilan na na-stud? Sabi, hindi na daw niya mabilang. Tapos ngayon naman, ito, 4. Sisimula na yan At dahil sa tagumpay ng stud service ni Boss Joel, sari-saring ganador ng iba't ibang lahi ang meron siya. Nandyan si Chaos, isang kanikorso. Bakulaw Baboy, Parang no? Brilliano, di ba? Oo. Kung gaano kalapad yan. Ito, ilan na na-stud yan? Ito, marami na rin to. Hindi na rin mabilang. Hindi na rin na. Number 1. Di ba? Para meron din bagong bloodline sa Bagong baglalin para hindi puro paikot-ikot na lang ang ano ba. Si Zoldyck, isang Rottweiler. 6 months. So, lanky stage to. Mm-hmm. Ganda ang headpiece, no? Ganda. Etong kaunaw-na mong stud na Rottweiler Ayan pa lang. Marami ding nag-i-inquire, baka meron daw akong pang-stud ng ganyan. Kaya nag-ano na rin ako. sa business model Oo. mo. Pag maraming may nag-i-inquire na breed na wala ka, nagdadagdag. Nagdadagdag na lang ako. Tinitinan mo kung, madami na nag-i-inquire. Oo, Okay, yan. bili na tayo. Yan ang kagandahan ng mahaba yung lubid. Oo, yun. Hindi Talaga. PC, no? hindi. Lubid Oo. Hindi napipigtas Oo, eh. hindi biglas. Kumbaga, kaya na-survive ko sila sa ano ba. Oo. Si Uzrik, isang Kangal.
May mga nag-i-inquire na ng stud service dito. Meron naman, Magkano stud niya? 50. Pag nagpa-stud kayo kay Joberman ng mga aso nyo, bukod sa mura yung stud fee, sundo at hatid pa. Libre na yun. May pre-progesterone pa yun. Tapos, dahil lahat ng pagkain dito na... Pati pagkain dito na. rin. Supero pagkain yan. Supero. Magkano na progesterone, di ba? Mahal na yun. Oo, mahal din. Sa akin kasi ang ina 1 to 1,000. Yung mga gano'n, mga 1,000 sabihin mo na. Tapos ang shooter pa. Yung shooter, bayad ka na shooter. Magkano shooter dito? 500 per shoot. Tatlong shoot, so Tatlong 1,500. shoot, 1,500. So 2,500 na. Mm. Pagkain, libre na rin. Libre na rin. Dito na kayo magpa-stud. Daming libre. Di ba? Diba? Puro libre. At ang tatay ng aking borbol puppy na si Armor. Nagpapa-shoutout lang siya. Shooter. Shoutout sa mga kalahi ko, sabi niya. Pasok mo na, baka mambangas pa yan. Sa mga ganador pa lang ni Boss Joel ay talagang paldo na. Pero kung nagmamay-ari ka ng 200 aso, hindi kaya pupunta din ito sa mga gastusin nila? O kaya pampavet sa mga inahin, kagaya na lang na nangyari kay Uzra Bago katawan na niya, mula isang nung alabay. Nasa area, CS. CS to? Oo, di ba? Alam mo yung maaga siyang noon ng anak. Oo. Walang sa araw yung anak niya. Asa na si Chris Merle? Sabi ko, pwede kong kunin sa cage. Pwede naman po, pero kakagatin ka lang. I-inis mo na lang. Kaya mali. Hyper lang. Oo, mahilig kasi sa laki. Pero mabait sa tao. Mabait. Hindi ko nagawang kunin si Uzra sa kanyang cage dahil baka mangsagpang. Pero nang makalabas siya sa kanyang cage, ay mabait naman pala. Excited lang talaga siyang lumabas. Si Uzra ang babaeng alabay ni Boss Joel na CS. Kulang sa bilang ng araw ang tuta niya. Sinies siya upang maisalba ang kanyang buhay. Malaki siyang babae. Walang pinalad sa mga tuta. Si Uzra Saan siya ay galing? patuloy na nagre-recover. Pataba ka, boss, ha? Pataba. Yan, kumakain na ng ano ngayon yan. Supero na to. Dati pa ito pa yun, nakaka-recover na yun. So nakasupero na to. Oo, nakasupero yun. Pagbalik natin, di makikita natin Oo, iba update na. sa kanya. Buti nga, iba na yung ano niyan eh. Dati, labas ang ano yung halos. Dito? Oo. Sa temperament ng aso, anong hinahanap mo? Sa akin kasi yung anong tawag dito, yung pwede kong igala, pwede kong iwalk, Oo. tapos yung pwedeng hawakan din ng ibang tao. May mga na-encounter ako, ang tinatanong sa akin, yung bang aso mo nangangagat? Yung aso mo ba matapang? Sinasagot ko doon, hindi, wala naman ako sa line ng working. Oh, working. Oh. Meron akong aso para ma-enjoy ng iba. Oh, yun ba, para, kasi yung iba gusto nila nahahawakan talaga, di ba? Mga bisita natin. Yes. Paano oo. kung walang iya yung aso natin, paano natin mailalabas? So yung binibreed ko, yung mga magagandang temperament. Like ito, ngayon na ako hawakan. nakita dito. Well, pangalawang beses pa lang ako nakita, pero pwede ko nang Pwede, hawakan. pwede hawakan. Diba? Sa mga tuta niya, pwede naman maging ano, di ba? Salbahe yung Pwede, tuta. pwede, nasa iyo yun. Paano gagawin salbahe? Pwede natin gawin, nalibawa, kulong lang natin, huwag natin papakawalan. Ayaw mo talagang naka-ano lang siya, talagang huwag mo siyang papansinin. Doon siya nagiging wild eh. Parang ginagawa ni Kuya Chinese na siya lang yung nagpapakain, Oh, ganoon. siya lang nagpapaligo, Oo, siya lahat. Siya lang yung nakikita. Isa lang. So yun talaga. Salbahe yun. Salbahe talaga. Ibabangga natin to kay Lapu-Lapu. Sige. Babangga natin to, putya. Salbahe yun eh. Medyo mahilig talaga ako sa livestock guardian dogs. Paano kayo naglilig sa loob muna? Kaya naman susubukan kong kunin si Uzrik mula sa kanyang cage. Hindi pa ganito katangkad si Uzrik nang una kaming magkita. 7 buwan na ang nakakalipas. Hindi din kami masyadong nakapag-banding. Kaya ito na ang aking pagkakataon. Bumabalik tuloy ang aking alaala noong bata pa si Nalakan at Kim. Ilan taon na to? Ano na yan, magwa 1 year. 1 year. Oo. 1 year old. Malapit na mag 1 year rin. May obedience to? Oo, may obedience. Umuupo agad eh. Yan. Kasi yan. Hindi, training ko yung Akiko. Yan, nakasupero yan. Ayos. Kain ka na marami ha. Okay, so ito galing din ng China. Oh, China din yan. Ba't wala kang babae? Wala Ando, kang babae. buntis. Kanggal? Oo, wala sa loob. Siya ang tatay? Oo, yata tayo. Sus! Oo. May kanggal na. Pag naka 1 million views to, meron akong isang puppy ng kanggal. Oo, siyempre. Okay na, record doon. Oo.
Ano? Meron daw ba isang papi si Boss Melvin? Kapag, Isang kanggal. 1 million na ba? 1 million? Oo, 1 million views. ilang gusto mo? 1 million pwede na yun. Eto, parang si Kim to yung katawan. Oo. Ang tatay nito nakita mo? Oo, nakita kita natin yan eh. Ano, malaki? Malaki din. katawan. Tapos kulay itim yung ano niya, katawan niya, ihahay mukha niya, itim na itim. Nanay niya, Parang kamukha din niya. eto kamukha nito. Oo, kamukha. So nagmana sa babae. Oo, sa babae. Napoprostrate ka ba kung minsan kung hindi mo napapataba agad yung aso? Medyo, minsan, kasi parang naiinip na ako na sana tumaba na kagad to, di ba? Pero yung dumating ka sa point na ano, yung kahit binibigyan mo ng maraming allocation, hindi niya nauubos. Oo, meron ganun. Ganon? May Eto, ganon siya. Ito naman, pagka kumain talagang ubos. Eto. Ubos, oo, kahit maraming pagkain yan. So, ang ano lang nito, ang hinihintay mo na lang dito yung oras ng Oo, pagluto. yun na lang. Pero sa appetite, walang problema. Wala problema sa appetite yun. Ba ito? Bayad yan. Napakasit niyan. Ilang linggo na siya nakasupero. Mula nung nag-start ako sa'yo. Oo. Oo. Pero may halong kibol. Hinahaluan ko pa rin. Ang padagdag. Okay lang bang lapitan ka? Okay. Kilala nga pala si Kuya Kiko Sela, yung aking dog trainer. Talaga namang pinakyaw Dito sa na ni Doberman Boss Kennel. Joel ang Ayan, dog Boss services. Meron din siyang dog training. Morning. At Sige, nagpasiklam ang kanyang dog trainer papakita niya sa na si atin Kiko yung- sa Supero. Paano kagatin ng isang Belgian Malinois? Anong kayang gawin ng aso mo? Bali ito, train po ito ng sports dog. Ito yung mga nagmo-monitoring. Opo, pero hindi pa siya na-compete. Baka ngayon pong this year po, ma-compete na po for level 1. So ngayon, naka-off leash siya. Opo, please. PA! Ano yung komanda yun? French command. Ano ibig sabihin nun? Yun po yung French command siya. OPA means stay? Heel. Heel. Dumikit sa akin. Kaya daw, sit. O, tamo, di nga marunong kasi yumuko eh. Nung sinabi ko sit, yumuko eh. Sige nga daw, pakitaan natin. PA! Off leash. PA. Yaga daw. Boss Joel, kaya mo yan. PA. Kaya mo yung gawin yan. Oh. Asi. Ako, di ko Okay. kaya yan. PA. PA. Kahit sa angle kaya pumunta, sunod lang siya ng sunod. Kahit anong aso, kaya yung ginagawa mo. Yes po. Kahit kanggal, kaya yan. Kaya po, pero simulan natin ng bata pa lang. Tapos mga 3 taong ka magte-training. 3 taon. Yun, makukuha natin sa Kangal yun, sa Alabay. Bakit ganun? Kasi hindi sila matatalino or what? Depende rin yun sa breed din po eh. Sa ngayon, sa nakikita ko, Corso, kaya po. Okay, Corso, ano pa? Doberman. Pero yung mga sa Kangal, kumbaga, hindi ko pa sila nakitaan ng ano po eh, na parang ano nang sa Belgium o kaya sa Corso. Yung drive na yung ganito. drive po na tinatawag. O, tingnan nyo, hindi lang ako nagsasabi nun. Trainer na nagsasabi. Kanggal, Alabay, kaya bang i-off leash yun? Tapos susunod sa'yo? Opo, hindi, kumbaga, hindi po ano. Wala ka pa na-encounter? Wala po. Pero kung obedience, kaya natin obedience. Kangal, Alabay. So, sit, stay, gano'n? Stay, tapos may lalakad ng maayos. Oo. Yun po. Pero yung off-leash na talagang off-leash po talaga, wala pa. Yung ginagawa mo ngayon, Opo. hindi kaya? Hindi mo po. pa na-encounter? Hindi pa. Corso, kaya po. Okay. So, napansin ko, meron siyang nandito. Ano yung nandito niya? Collar po. Anong collar yan? E-collar. E-collar. So, explain mo kanina e-collar. Pakita natin e-collar. Kinikiliti lang po. Kumbaga, yan po kasi ang sa amin po, kasi ngayon, ang training po namin, ang pag-use po ng method namin is positive and negative reinforcement po. Okay. Hindi po pwede panay negative. Hindi po pwede para lang sumunod yung aso. Sakalin mo. Sasakalin mo. Oh. Hindi po. Halimbawa sa ganito po, may e-collar po tayo. Ang e-collar po, hindi naman po porket sabihin natin na, uy, kawaway aso, hindi po. Kumbaga, yun lang po ang ano po natin, for safety lang po. Makikita nyo naman sa aso, kung takot yung aso, hindi po, ang kilos niyan, hindi po ganyan ka... Hindi relax. Hindi relax, hindi siya ganun ka sayang kumilos. Pag takot Hindi yan, sa chope. bagang buntot yan. Choppy yo. Saka choppy yan. iiwanan ka po niyan. Hindi ibig sabihin na pag may e-collar na parang nakukuryente yung neck is abuse yung aso. Opo, Kasi kung hindi po. titignan mo naman siya, Kushay! Kushay! nakikinig sa ano. Rest! Okay, ano pang pwede natin gawin? Kasi wala tayong bite sleeve ngayon. Ngayon, pwede tayo mag-position. Kahit andun ako, masusunod siya. Upo, dapa tayo. Okay, game. Yay! Sige. Okay. Okay, you. Position ha. Okay. Asi rest.
Mahirap gawin yan. Oh. Couché! Couché! Assis! Debout! Couché! Assis! Debout! Yun, oh. Pied! À bois! À bois! À bois! À bois! À bois! Pied! Au pied! Pied! Kaya daw makikita nyo, yung e-collar, hindi ano sa kanya. Di ba? Oh, tsaka hindi mo pinipindot eh. Hmm. Asan yung control mo? Andito lang po. Nandito. Hmm. Kumbaga yung aso, makapagkikita nyo, okay, masaya siya. Oo. Hindi siya yung engage. Okay. Okay. Good. Ah, Good. okay. Skirt. Pushe! Pushe! Hindi ka ba natatakot na, no? Kagatin yung bayag mo? Hindi po. Kaya yan tumalo nung mataas. Nagpapalisad na siya. Okay. Alt! Kaya yan talonin yung second floor? Kaya po, sa hagdanan dadaan. Sa tatay. Alam ko kaya niyang akitin eh. Let's shoot! Oh, Pushe! pucha ngayon na. Pushe. Wala, talo Yan, tayo shoot! dyan. Oh, Okay! talo. Talo na yung ano, yung borbol. Wala yun. Ito magandang aso. Tumatalon. Here. Tapos pwede siya kahit na anong bagay na itapon natin, kukunin niya. Talaga? Mm. Ito Kasi cellphone mo. pwede. Yay! Kukunin niya. Ha? At susi, ganun. Baka lunukin niya. Hindi po. Hindi ako makauwi. Yay! Ito, hindi niya lulunukin. Tissue. Di ba, kaya baka maano sa pag binight eh. Oh, yan to. Yan tayo, aport! Rest! Rest! Yan tayo, aport! Yun! Puta. May tagapulot na ako ng tissue. Oh. Rest! Oh, walang butas. Pag ako nag-command sa kanya, kukunin din niya. Ako, pwede ba? Rest! Kunin mo. Hindi maintindihan, French po eh. French ba? Oo, ano to, Tinatry ko. Get it! Mm. Oo, ayaw nga. Alaum. Ilocano. Ano ba bang word? Anong French ba? Port. Port? Mm. Port! Oh, putang ina, totoo nga oh. Apir tayo, apir. Tayo na. Talagang French to. Oh, wag mo akong titingnan. Okay. Galing ha. Asi. Pasado to. Ano bang kayang gawin? Kung may food, pwede ano natin. Yung lalasunin siya. Food. Pahingin food. Hindi, kasi di ba yung pag hinahagis mong ganun, pag gusto mong lasunin yung aso, di mo malalason to. Hindi po. Sure? Kahit ano nyo. Kahit supero nandyan? Addict na sa supero eh. Na-addict na sa supero ngayon. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Grabe naman yan. Bakit naman Isang piraso lang. isang piraso Pushe. lang? Kung meron kang aso, di ba? Patushe. Ang isang issue is yung lalasunin yung aso mo. Patos eh. Siya yung pinakabantay mo. Meron ding gago na tao na lalasunin yung aso mo. Patos eh. Ang sabi ni Kiko, yung aso niya hindi mo malalason. Halimbawa ito may lason, tatry natin. Okay, patos eh. Ito Kiko, may Pushe. lason to ha. Rest! Ito di niya kakainin. Hindi. Ayaw. Pinipindot mo yung color eh. Hindi, wala. Push eh. Patos eh. Dead ma. Oh. Ilabas yung supero. Ayan. Pero pag inutusan mo siyang kainin yan, kakainin niya. Hindi mo na sinayos sa ganun po eh. Dapat hindi mo sasanayin. Oo, hindi po. Pero very good. Hindi niya Okay. kinain.
So hindi malalason tong aso na to. Hindi. O, baril. Takot ba sa putok ng baril Hindi, yan? hindi naman. Labas yung baril. Doon sa shotgun. Shotgun. Kasi, Boss Joel, shotgun. shotgun. Hindi takot to sa putok ng baril. Hindi po. Sure Kasi yan. sa ano, hindi pwede. Di ba matik yun? Disqualified yun, Oo. di ba? Takot ba to sa asawa mo? Yun lang po. Ako ang takot. Ikaw ang takot, pero ito So, hindi. hindi. Disqualified ka. Pwede kong hawakan yan. Medyo ano siya ngayon. Medyo? Dati, ka 2 years old, medyo... So yun yung kaibahan ng mga working, no? Hindi pwedeng basta hawakan yan. Pero sa ano, kumbaga ano tayo, okay Ayan, lang. usap-usapan Oo. na ganyan. So pag tinapik kita, kagatin ako. Kaagad po. Kahit walang bite sleeve. Opo, gusto test niya. So gusto mo testingin natin, syempre ayoko. Isidro, liga, pakagat kita. Tama, tingin sa akin, no? No? Ayan ang mga Belgian. Yung Belgian ko, ang alam lang, kain tulog eh. Laro. Yun, kalkal ng lupa, yun lang alam. Ito, nagtatrabaho talaga. Oh. Yan ang working dog. Palakpakan natin. Boss, pwede kitang kamayan? Okay, nice one. Okay. Paano mo, kaya mo pabalikin doon? Sa sunod sa sige. akin yan. Okay. Papabalikin niya dito sa cage, Okay. Okay. Ay, side. Yun. Inside. Okay. Kushe. Kushe. Maganda rin yung asong ganito. Basta na-train, no? Ilang years mo na siyang tinitrain? Simula pa 2 months po. 2 months old siya, nagtitrain na siya. Nagtitraining na. So hindi rin biro talaga. Hindi po talaga. Talaga kailangan ano talaga, may yung time, yung dedication mo. Okay, so si Kiko, kung gusto niyong matrain yung mga Belgian Malinois nyo, German Shepherd, or any working line na dogs, dali nyo dito sa Doberman Kennel kasi dito tinitrain yung mga aso na yan. Makita nyo naman, basic obedience yun, di ba? And advance. Wala lang kaming bite suit pero kumakagat yan for sure kasi ilalaban to sa Sports, Philippine Monjoring. Philippine Monjoring na na-feature natin few years back. Halika. Ito na yung tuta ko. Bye-bye. Alis na ako. Pagkatapos nga magpasiklab ng Belgian Malinois Dila naman ang sa dila, obedience, ay inilabas Uy, ni Boss ba't Joel nabatila ng ang dila? kanyang Bowerman. Isang aso na Borbol, cross, Doberman. Malambing, no? Pina-aircraft mo? Pina-aircraft mo to? In-aircraft ko. Tapos di ko na pinutulan ng buntot. Oo. Para kakaiba naman siya. Ano to? In obedience to, no? Bigyan siya. Kapag nakaganon ako, dinidilaan niya. Iba na yung ano yun. Dika, dika. Oo. Baka sa tiyan pa lang, ino-obedience mo na to. Hindi niya nakuha yung nung uso ng Borbon. Pahaba pa rin eh. Di ba ano? Ulo, nakuha sa Doberman. Pero ilan ang pinanganak? Pinanganak niya na 5. Nabenta mo yung nabenta ko na dala. Benta ko na. Magkano? Bali 60. Isa? Oh. May presyo rin, no? Presyo din. Kasi nga, Borbol ka, mahal din, di ba? Oo. Tapos Doberman ko maganda naman yung Doberman na babae na inano ko dito. Magaling ka talaga sa sa marketing, no? Pwede tayo sa loob? Ha? Yan si Pandora mabait. Ito, Mabait si yan Pandora. Eh. Mabait yan. Hello, sweet, Yo, yo. sweet, oh. Di ba? Yun. Sweet, sweet. Sweet yan eh. Puchang ganda. No, di ba? Yung tuta na lumabas, Mukha ni Armor. parehong lalaki. Oo. Hindi, parang babae. Parehong babae. Saan mo nakuha tong Borbol mo? Yung Borbol ko na yan, galing din China yan. Okay. Parehas. Na-istad na rin yan eh. Hindi naman nagpapaistad sa akin 3. Magkano stud fee yan? 50. 150,000 na yun. Simula kang hinang nandito ako, pagbibilangin ko parang mahigit 1 milyon na yata yun Ito na sina Armor at Pandora, ang mga magulang ng aking Yan ang gusto Borbol isang puppy. customer. Basta sa akin, everything about dog, kahit nakakapagod, Oo. parang hindi siya trabaho no? Ganun din malararamdaman mo. Enjoyment lang. Especially interview ko sa'yo kasi kasama si Madam. First time. Anyway, ang tanong ko kanina ay kay Ma'am Berna ay, ang dog lover ba sweet lover?
Ngayon, sabi mo yes. Bakit? Kasi daw pagka mga dog lover, mga pure yung mga heart nila. Pure heart. Kaya, Pure. Oh! Sila ay totoong magmahal. kung baga kasi sa aso nga, mapagmahal sila. Kaya kung sa tao, mas mapagmahal. 200 dogs is not a joke. Hindi. So talagang support ka lang. Oh, Paano yung gusto niya? Oo. Oo. Apo. Walang gusto ko yun. O kahit 300 yan, Oo, support ka yan yung lang. problema. Basta ro kaya ko. Oo, ayun lang, basta As kaya. long na kaya Oo, niya. kaya yan. Hindi, tapos hindi mapapabayaan yung mga dogs. Pag tinitinan mo yung paglago nung Doberman Kennel, ini-expect mo ba na aabot si Boss Joel ng 200? Wala na kasi sinabi, nagulat na lang ako, ang dami na pala. Tsaka wala kaming usapan. Biglang naging ganun na lang. Tapos yun na, parami ng parami. Nahayaan ka lang kasi siya. Pag nakikita mo yung mga dogs, may kinokorek ka ba sa mga management niya? Wala naman. Wala. Kasi mas magaling siya. Oh, so smooth naman, di ba? Kumbaga Magaling okay siya. naman. Ako nga yung nagugulat. Uy, ang galing. Wow. Natutuwa kasi may higin ako sobra sa aso, kaya Oo. ang galing. Kasi ang mundo mo naman talaga is Paganda. sa pampaganda. Oo, yun talaga. So si Ma'am is meron siyang aesthetic clinic sa Japan. Ano yung mga hirap ng breeders na hindi alam ng pangkaraniwan tao? Pinakamahirap maging breeder kasi madali talagang magbenta. Kumbaga madali na mahirap. Mahirap in a sense na mahirap ngayon na magbenta talaga ng aso. Siyempre, iba-ibang may mga price, may mga doon talaga yung price ang hinahanap, di ba? Quality. Pero as a dog breeder, ang pag-breed kasi sobrang hirap. Puyat, pagod, sasakit. Pag natikman mo yung mamatayan ka, malaki na, 2 months na, biglang namatay, yung sakit na nararamdaman mo. Pag titignan mo from the outside, parang ang daling isipin na, oy, merong babae, lalaking aso si Boss Joel, Oo. brinid niya, Oo. paldo na naman. Oo, yun ang tama. Tama yun ang nila. iniisip. Pero yung hirap, Gastos. yung gastos, Lahat. iba talaga yun. Iba talaga. Kumpara natin sa nagbebenta lang. Anong pagkakaiba ng mga nagbebenta lang sa isang breeder? Malaki pagkakaiba niya kasi unang-una, hindi naman ikaw yung nagpalaki ng puppy eh. Kung ikaw sa breeder, ikaw yung nagmalaki mula simula, pagpapanganak. Dahil pagpapanak pa lang, mahirap na yan eh, di ba? Yeah. O mula doon pagpapanak, hanggang sa papalaki, hanggang sa magkakasakit na, hanggang sa gamutin mo. Anong advice mo? Mas gusto mo ba na bumibili ang customer sa breeder o sa seller? Para sa akin, syempre sa breeder. Number one kasi, makikita mo pag pumunta ka sa breeder, makikita mo yung parents nila, actual. Di ba? Makikita mo kung paano pinalaki yung tuta, talagang paano pinahalagahan, minahal. So, madaling mas makita. Boss Joel, yung mga pet market, mga breeder din naman yan. Oo. Saan ba mas maganda bumili? Sa pet market or sa breeder? Para sa akin, sa breeder pa rin syempre. Iba pa rin ng... Kasi ang pet breeder. market, tindahan. Oo, diba? tindahan yun eh. Ang nandun yung mga tuta. Oo, ang mga seller, di ba? Mga dati mga tuta. So hindi mo makikita yung... Ang maganda kasi pag breeder ang kausap mo, halimbawa si Boss Joel ang kausap, pwede mo i-request sinong tatay niya, Oo, pakita makita ako mo, ng madaling tatay, makita, pakita ang nanay, Oo, makita ang nanay, tatay. pakita ang facility, Oo, makikita kung mo paano. kung paano inalagaan. Kung talaga bang complete ang ano yan, vaccine yan, deworming yan. Yes. 7 months after, nung binisita kita, biro lang naman tama, yun, di ba? tama. Yung pag merong 1 million views, meron akong Oo, libreng tuta. oo. Asan na yung tuta ko? Oo, yan. Hindi ngayon, yung tuta Oo. kasi ang dami naghahanap kasi sabi nila, hinahanap nila sa akin yung tuta. But yung tuta mga boss, hindi ko kinuha. Talagang Ibibigay ko kay Boss ibibigay Melvin. niya sa akin pero ako yung nag-turn down kasi sabi ko, ang consideration ko talaga, ang dami ko ng aso. Hindi ko kaya maging Doberman na 200 dogs, hindi ko kaya yan. Alam ko kung hanggang saan lang yung lakas ko eh. Oo. Sa 200 dogs, ma'am, talaga, bibilib ako. Doberman lang ang nakita ko na well-managed ang mga aso sa 200 dogs. Ako, 200 dogs, putya. Hindi ko kakayanin yan. Hirap. Ako, tinurn down ko yung tuta, mga boss. Kasi 2 million views yun, dapat 2 puppies. Oo, 2 puppies. Diba? Meron naman puppies talaga. Oo, ibibigay ko talaga kay Boss Melvin yun. Kumbaga, nag-message, Boss ako, i-complete ko lang yung vaccine. After nun, pwede na natin, deliver ko na lang sa'yo. Di ba? Ganun Yes. na lang. Merong ilan na buhay? 2? Out of? 6. So, ano nang reason doon sa 4 ba't namatay? Nagkaroon ng sipon eh. Kumbaga, wala kasi ako dito noon. Oo. Yun ang mahirap kasi pag wala ka dito, di ba? Oo. Napapabayaan ng mga tao mo. So, yun lang, kahit tawag ka na tawag, pagka wala ka dito sa kennel, mahirap talaga. O kung minsan nga yung kaalis mo pa lang, tapos hindi ka na makakabalik kasi malayo ka na. Doon may nangyayaring masama sa aso Oo, mo. doon. Na-experience namin yan tuwing umaalis kami. Yun ang closure doon sa Borbol, hindi ko kinuha.
O kaya sa mga nagsasabing humihingi ako ng tuta, I value kasi din yung paghihirap ng breeder. Inalagaan niya, pinalaki niya, tapos hihingin mo lang. Ano yun, nakakahiya eh, di ba? Nahingin. Siyempre may cost yun. Magkano mo nabenta yung borbol? 130 saka 120. Oh, 130, 120, 250,000. No? So, pangpakain mo na rin sa Oo. mga aso mo. Ganun. Pambalik din naman sa mga aso yung kinikita ng breeding. Tama. Yung bang views namin, di ba naka 2 million views. So, nakatulong ba yun sa kennel mo? Mapakalaking tulong sa akin yun. Dami naging tulong. In Mas what nakilala. way? Mas nakilala ang Joverman Kennel. Yan. Mas nakilala. Sabi niya, if papalo kita kasi follower ako ni Supero, ipapalo na rin kita. Sabi niya, ganun. yung mga nag-message sa akin ganyan. So, malaking pasasalamat ko sa iyo, Boss Melvin. At saka ma'am, yung feedback sa kanya pag titignan mo yung comment section, parang napaka down to earth daw narinig ko ni po. Boss Joel. Wala talaga ang pag-ayabang. Talagang gano'n lang. Narinig ko. Wala naman. Ayun, no? So, totoo ba yun? Down to earth siya? Sobra. Actually, sobra. Mabait talaga. Sobra. Sobrang Kahit ako, bait. Nakita ko. Saludo. Sobrang bait nga lang. Na sobra. Masus. Ay, may hugot yan. Ganun talaga, di ba? Sobrahan. Sobrahan May sa limit. bait. Dapat may limit din minsan. Yun lang. At may limit. Ikaw yung pinakaunang episode for the pangmalakasang Oo. Supero. Wala akong hinahangad na puppy na ibibigay sa Oo. akin. Ang takeaway ko dun yung friendship. Oo, Diba? tama. Lalo tayo nung maging magtropa, di ba? Di ba naging magkaibigan? Parang dati kasi nung bagong dating ka dito, talagang nakasiwa ako paano Oo, mag-approach, di ba? Tulad ngayon, Alpahan eh, no? Oo, ngayon Alpahan. parang wala na, di ba? Parang ano na lang. So yung friendship yun nabuo na pwede palang mangyari sa dog world, malaking kennel sa north Oo, at isang malaking sama. kennel sa south, maging magkaibigan. Oo, tama. Na ngayon, kaibigan ko na rin yung, yung wife ni Oo. boss. Meron bang improvement sa mukha ko na pwede? Yung, di ba, may referral, mechanic corso, boss, mechanic corso Oo. ba? Pasa ko kay Oo, Boss tama. Jovel. Oo. Eh di ngayon, user na rin siya ng Supero. So, saka ano nga pala, nag-ano rin pala ako dito ng mga Supero, distributor na rin po tayo ng Supero dito. Ayan. At marami na rin pong bumibili sa akin dito, kumukuha. Well, in fairness, nung pumayag ka to use Supero, kahit post na simple lang, Oo. nakatulong din sa sales Oo. namin. Salamat naman. Nakatulong Oo. siya. Influencer si boss. Kami naman lang simple lang yung business model namin. We're not more on the breeding side, more on the contents and then selling of raw products. More on advocacy kami na when you feed your dogs raw, mas healthy sila, mas malalakas sila. Di ba yung pinakita ko sa'yo, si Tala, 10 Oo. years old na yun. Oo. Caucasian of Charca, 10 Oo. years old. Ang lakas pa niya. Tapos wala siyang problema sa kidney, sa Oo. liver. Ano, healthy pa kung nakita mo. Talagang healthy. Yeah. Ganda ng mga quote nila. Meron ka pang gustong sabihin? Yun lang, follow nyo lang po pala yung Joverman Kennel Bulacan. Tapos Joel Biola Valderrama sa Facebook page ko. Saka maraming salamat, Boss Melvin, sa tulong, sa suporta. Yeah. Thank you so much, boss. Maraming salamat, boss. Thank you, So ma'am. much po. Yun lang po sa ngayon. At maraming salamat sa panonood.